Ilabas mo pa lahat, Maribel. Huwag mong itira kahit isang tsinelas ko. Iyan ang sinabi ko habang nakatayo ako sa tapat ng bahay namin, 6:00 na umaga, habang isa-isa niyang ibinabato sa semento ang mga gamit ko. Damit, lumang unan, kahon ng resibo, pati litrato ng asawa kong si Renato na basag na ang salamin ng frame. At sa unang pagkakataon, imbes na umiyak ako, tumingin lang ako sa dulo ng kalsada. Dahil habang pinagtatawanan niya ako, may paparating na tricycle. At sakay nun, ang taong matagal nilang ipinagdarasal na huwag nang bumalik. Bago ko ituloy ang kwento, kung nakikinig ka ngayon habang nagkakape, naglilinis, nagmamaneho, o nagpapahinga lang sandali, i-comment mo kung saan ka nanonood at anong oras na sa lugar mo. At kung mahilig ka sa kwentong may aral, may sugat, pero may hustisyang dumarating sa tamang panahon, mag-like at subscribe ka na rin. Dahil minsan, ang taong tahimik habang inaapi, siya pala ang may hawak ng katotohanang hindi kayang sigawan ng kahit sino. Ako si Belen de la Cruz, 39 na taong gulang, byuda, payat dahil sa ilang buwang walang maayos na tulog, at may kamay na nanginginig hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pagpipigil. Umagang iyon, malamig pa ang hangin sa San Isidro, Bulacan. Basa pa ang gilid ng kalsada mula sa ambon kagabi. Amoy lupa, basang dahon, at usok ng pandisalan sa kanto. Sa kabilang bahay, may kumalansing na kawali, may nagwawalis, may asong tahol ng tahol na parang siya ang unang nakaramdam na may masamang mangyayari. Sa harap ko, ang hipag kong si Maribel de la Cruz Sarmiento, 43 taon, nakasuot ng pulang duster na tila sinadya niyang maging matingkad para makita ng buong iskinita ang galit niya. Makapal ang pulbos sa muka, pero halata ang pamumula ng leeg niya sa inis. Hawak niya isang plastic storage box ko, iyong pinaglalagyan ko ng mga papeles ni Renato. "Wala kang karapatan dito, Belen," sigaw niya. "Hindi ka tunay na De la Cruz, asawa ka lang ng kapatid ko. Patay na si Renato, kaya tapos na rin ang pakinabang mo sa bahay na to." Kumibot ang labi ko. Gusto kong sabihing, pakinabang? 11 taon akong nagluto sa bahay na ito. Ako ang nagbantay kay Nanay Cheding noong na-stroke siya. Ako ang nagbayad ng kuryente noong walang-wala kayo. Ako ang nag-alaga sa kapatid mong unti-unting kinain ng sakit. Pero hindi ako nagsalita. Sa ganitong klaseng tao, ang sagot mo minsan ay gasolina lang sa apoy niya. "Hoy, wala kang masabi?" dagdag niya, sabay hila sa kumot kong kulay asul. "Akala mo ba dahil mabait ka, may mana ka na?" May ilang kapitbahay nang lumabas, si Aling Nena nakapamaywang sa gate, si Mang Oyet nakahawak sa tabo, halatang natigil sa pagdidilig. May 2 dalagang nakasilip sa bintana, nagbubulungan. Doon ko naramdaman ang bigat ng kahihiyan, hindi yung kahihiyang galing sa kasalanan, kundi yung kahihiyang ipinapasuot sa iyo ng taong gustong gawing palabas ang pagdurusa mo. Sa paanan ko, bumukas ang isang kahon. Kumalat ang mga resibo ng gamot ni Renato, lumang electric bills, at isang maliit na sobre na kulay kupas na Manila. Mabilis na yumuko si Maribel para pulutin ang ilang papel, pero mas mabilis akong yumuko sa isang sobre. Nakita ko ang sulat kamay sa labas. "Huwag itapon, kay Rivas ang lupa." Parang may malamig na daliring dumampi sa batak ko. Hindi yun unang beses kong nakita ang sobre. 3 linggo na nga ang nakalipas nang humulog yun sa ilalim ng aparador habang naghahanap ako ng lumang medical certificate ni Renato. Noong una, akala ko resibo lang ng buwis, pero nung binuksan ko, may xerox ng kasulatan, may lumang tax declaration, at may pangalan na hindi De la Cruz, Felicidad Rivas. Hindi ko kilala noon ang pangalang iyon, pero nung itinanong ko sa barangay secretary, biglang nag-iba ang tingin niya sa akin. "Ma'am Belen?" bulong niya noon. "Saan niyo po nakuha yan?" Hindi niya agad sinabi ang lahat, pero sapat ang sinabi niya para hindi na ako makatulog. Ang bahay na tinitirhan namin ay bahay ng pamilya De la Cruz. Oo, pero ang lupa, hindi.
At iyon ang dahilan kung bakit umagang iyon, kahit nanginginig ang tuhod ko, hindi ako pumalag. Dahil ang sigaw ni Maribel na wala kang karapatan dito ay baka bumalik sa kanya ng mas mabigat. Hoy! Singal niya nang napansin niyang hawak ko ang sobre. Ano yan? Hinawakan ko yun ng mahigpit. Wala, sabi ko, mahinahon. Patingin! Hindi ko ibinigay. Lumapit siya pero umatras ako ng kalahating hakbang. Hindi para lumaban, para protektahan ang taning papel na maaring magligtas ng hindi lang sa akin, kundi sa katotohanan. Sa di kalayuan, huminto ang tricycle sa tapat ng tindahan ni Aling Patching. Bumaba ang isang matandang lalaki, maputi ang buhok, nakabarong na luma pero planchado at may hawak na brown envelope sa ilalim ng kilikili. Tumigil ang ingay ng umaga sa pandinig ko. Siya si Donato Rivas, ang anak ni Felicidad Rivas, at habang papalapit siya sa amin, napansin kong unti-unting natatanggal ang yabang sa mukha ni Maribel. Hindi pa niya alam kung bakit siya naroon, pero ako, alam ko. May mga bahay na akala mo pag-aari ng pinakamalakas sumigaw, hanggang dumating ang taong may hawak ng pinagmulan ng lupa. Hindi agad lumapit si Donato Rivas. Tumigil muna siya sa harap ng gate. Parang sinusukat niya ang bawat bagay na nakakalat sa semento. Ang damit kong nakalabas ang manggas, ang basag na picture frame ni Renato, ang lumang rosaryong nahulog sa gilid ng paso, at ang maliit na kalderong minsan kong ginamit para magluto ng lugaw noong huling linggo ng asawa ko. Ang mukha niya ay hindi galit. Mas nakakatakot iyon. Dahil ang taong hindi sumisigaw pero may daladalang katotohanan, minsan mas mabigat kaysa isang barangay na nagbubulyawan. Sino kayo? Tanong ni Maribel, pilit matapang. At bakit kayo nakikialam dito? Hindi sumagot agad si Donato. Tinignan niya ako. Ikaw si Belen? Mahinahon niyang tanong. Opo. Biyuda ni Renato de la Cruz? Opo. May bahagyang lungkot na dumaan sa mata niya. Nakikiramay ako. Huli ko siyang nakita, binata pa siya. Mahiyain, palaging nasa likod ng tatay niya. Napaiwas ako ng tingin. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Renato, parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi siya perpekto, ang asawa ko. May mga gabing nananahimik siya kapag inaaway ako ng pamilya niya. May mga sandaling pinili niyang umiwas kaysa ipagtanggol ako. Pero sa huling buwan niya, nang mahina na ang boses niya at halos butot balat na ang kamay niya, paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Belen, sabi niya noon, halos pabulbong, habang umaalingasaw sa kwarto ang amoy ng alkohol, gamot at nilagang luya. May mali sa bahay na to. Hanapin mo yung sobre sa ilalim ng aparador. Kapag pinalayas ka nila, huwag kang aalis ng walang saksi. Akala ko noon dahil sa sakit niya lang iyon. Akala ko naguguluhan na siya. Pero matapos siyang ilibing, doon nagsimula ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nung una maliit lang, binago ni Maribel ang kandado sa likod bahay. Tinanggal niya ang ilang plato ko sa kusina at sinabing masikip na. Pinatigil niya akong gumamit ng malaking kwarto dahil kwarto iyon ng De La Cruz. Hanggang isang gabi, nakita kong kinakausap niya ang asawa niyang si Rolly sa sala. Habang nandito yan, hindi natin maibibenta ang bahay, sabi niya. Hindi ako kumibo. Pero mula noon, nagsimula akong mag-ipon ng piraso-pirasong sagot. Una, pumunta ako sa barangay, hindi para magreklamo, kung hindi para humingi ng kopya ng residency record ni Renato. Doon ko nakilala si Lorna Manabat, barangay secretary na may salaming laging nasa dulo ng ilong at boses na laging parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Nang makita niya ang Xerox ng lumang tax declaration, hindi niya ito hinawakan agad. Tinignan niya muna sa pinto, saka dahan-dahang sinabi, "Ma'am, hindi ito simpleng away pamilya." "Bakit po?" "Kasi yung lot number dito," tinuro niya ang numero sa papel, "pareho ng lot number ng kinatatayuan ng bahay niyo." Doon ko unang naramdaman na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng paa ko.
Sa loob ng maraming taon, ang sabi sa akin ng pamilya ni Renato, minana raw nila ang bahay at lupa mula kay Tatay Anselmo. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Maribel kapag may pagtitipon. Lupa namin to, pinaghirapan ng tatay namin. Kahit walang titulo sa dingding, kahit walang pinakitang dokumento, kahit puro kwento lang. At dahil ako ang manugang, tumahimik ako. Sa kulturang kinalakihan namin, kapag asawa ka lang, madalas bisita ka pa rin kahit 10 taon ka nang naghuhugas ng pinggan sa kusina nila. Kapag may problema, ikaw ang unang ibang tao. Kapag may pakinabang, pamilya ka. Kapag may hatian, asawa ka lang. Kaya nang hawak ko na ang unang clue, hindi ako agad naniwala. Baka mali, baka kapangalan lang, baka lumang record na hindi na updated. Pero may ikalawang clue. Sa likod ng sobre, may resibo ng amilyar. Hindi nakapangalan kay Anselmo de la Cruz, hindi rin kay Renato. Ang nakasulat, Felicidad Rivas, Viuda de Rivas. Taon, 1994. At sa ibaba, may pirma bilang Occupant Representative, Anselmo de la Cruz. Hindi owner, Occupant Representative. Ilang gabing hindi ako nakatulog dahil sa dalawang salitang iyon. Kung kinatawan lang siya ng nakatira, bakit ipinagyabang nilang sa kanila ang lupa? Kung sa kanila talaga, bakit walang titulo sa pangalan nila? At kung alam ito ni Renato, bakit ngayon lang niya sinabi? Bumalik ang isip ko sa kasalukuyan nang humakbang si Maribel palapit kay Donato. Kung kamag-anak ka ng kung sino man, wala kang kinalaman dito. Away pamilya ito. Doon unang nagsalita si Donato ng mas malinaw. Hindi ako nakikialam sa away pamilya ninyo. Nakikialam ako dahil ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay nakapangalan pa rin sa pamilya Rivas. Parang humigop ng hangin ang buong eskinita. Si Aling Nena napahawak sa gate, si Mang Oyet napababa ang tabo. Si Maribel naman tumawa, maikli, matinis, at halatang pilit. Imposible yan, sabi niya. Matagal nang patay ang tatay ko, sa amin to. Binuksan ni Donato ang brown envelope. Hindi niya ito iniwagay-wagay, hindi niya ginawang drama. Inilabas lang ang mga kopyang maayos na nakaklip. Certified true copy ng tax declaration, lumang cadastral map, at sulat mula sa municipal assessor. Hindi ko sinasabing akin ang bahay. Ang sinasabi ko, hindi ninyo pwedeng itaboy isang tao mula sa lupa na hindi ninyo napapatunayang pag-aari. Napatingin sa akin si Maribel. Sa unang pagkakataon, hindi na puro galit ang mata niya. May takot na. Pero hindi takot sa akin. Takot sa record. At doon ko naintindihan ng isang bagay. Ang sigaw kayang tapatan ng mas malakas na sigaw. Pero ang dokumentong lihihiti mo, kailangan mong harapin kahit pabulbong itong dumating. Hinawakan ko ang basag na picture frame ni Renato. Sa ilalim ng basak na salamin, nakangiti siya sa lumang litrato namin sa Antipolo. Bigla kong naalala ang huling sinabi niya bago siya mawala ng malay. Kapag dumating ang araw na palabasin siya gila, huwag mong ipagtanggol ang sarili mo sa bunganga. Ipaglaban mo sa totoo. Umagang iyon, nagsimula akong maintindihan kung bakit. Hindi ko agad pinuntahan si Donato Rivas noong unang nakita ko ang pangalan niya sa lumang papel. Sa totoo lang, natakot ako. Hindi dahil baka mali ang dokumento, kundi dahil baka tama. May mga katotohanan kapag nahanap mo, hindi ka agad napapalaya. Minsan, mas lalo ka munang nakakalong sa tanong, kung alam nila ito noon pa, ilang taon akong pinatahimik sa loob ng bahay na hindi naman pala kanila ang lupang ipinagyayabang nila. 2 linggo bago ako pinalayas, umupo ako sa waiting area ng Municipal Assessor's Office. Mainit noon, sira ang isang electric fan kaya umiikot lang ang hangin na amoy lumang folder, pawis at tinta ng stamp pad. Hawak ko ang photocopy ng tax declaration na nakita ko sa ilalim ng aparador. Nanginginig ang kamay ko habang tinatawag ang number ko. "Ma'am, ano pong kailangan?" Tanong ng clerk, isang lalaking nasa 30 anyos. Kalmado ang mukha pero mabilis ang kamay sa keyboard.
Magpapa-verify nung po sana ng lot number, sabi ko. Owner po kayo? Napahinto ako. Doon pa lang ramdam ko na ang liit ng boses ko. Sa mundong sanay sa titulo, pirma at apelido, ano ba ang halaga ng biyudang walang hawak kundi photocopy at alaala ng huling bilin? Hindi po, sagot ko. Nakatira lang po ako sa bahay na nakatayo roon. Tumingin siya sa papel. De la Cruz po kayo? By marriage po. Tumanggo siya, parang sanay na siya sa ganung sagot. Kinuha niya ang papel, nag-type, naghintay, saka bahagyang kumunot ang noo. Ma'am, may existing record pa rin ito under Rivas. Hindi po De La Cruz? Sa improvement, may declaration ng residential structure, pero sa land, iba ang nakalagay. Improvement, structure, land, tatlong salitang hindi ko masyadong naiintindihan noon, pero sapat para malaman kong may puwang sa kwento ni Maribel. Ang bahay, maaaring sa pamilyang De La Cruz, pero ang lupang kinakapitan ng bahay, ibang usapan. May title po ba? Tanong ko. Hindi namin hawak dito ang titulo, ma'am. Registry of Deeds po iyon. Pero sa assessment record, Rivas pa rin ang lumang reference. May annotation din dito. Tumigil siya. Ano po? May note. Temporary residential use under private family arrangement. Old file, hindi scanned lahat. Para akong binuhusan ng lamig na tubig. Temporary, pansamantala. Yun pala ang salitang matagal nang binura sa bahay na yun. Noong buhay pa si Tatay Anselmo, ama ni Renato, madalas siyang magkwento na siya raw ang nagpatayo ng bahay mula pawis at semento. Totoo yun, siya ang nagpagawa ng pader, bubong at kusina, pero hindi niya kailanman sinabi kung kaninong lupa itinayo iyon. At noong may lakas pa si Nanay Chedeng, lagi niyang iniiwasang usapan kapag may nagtatanong tungkol sa titulo. Basta bahay namin to, sabi niya. Huwag na ninyong kalkalin ang nakaraan. Ngayon ko lang naisip, minsan ang huwag kalkalin ay hindi kapayapaan. Minsan takip iyon sa kasalanang ipinapamana sa susunod na henerasyon. Pag-uwi ko ng araw na iyon, nadatnan ko si Maribel sa sala, binubuksan ng lumang cabinet ni Renato. Anong ginagawa mo? Hindi man lang siya nagulat. Nag-aayos, puro basura gamit ng kapatid ko. Hindi basura yan. Patay na siya bilin, hindi museyum ang bahay na to. Doon ako unang napasagot. Akin pa rin ang ibang gamit dyan. Humalakhak siya. Akin? Kailan ka nagkaroon ng akin dito? Masakit iyon, hindi dahil ngayon niya lang sinabi, kundi dahil matagal niya na palang pinaniniwalaan. Kagabihan, hinanap ko ulit ang sobre. Doon ko nakita ang isa pang papel na nakatiklop sa pinakaloob. Hindi siya notarized, hindi rin formal, pero may petsa, may pirma, at may pangalan ng 2 saksi. Isang sulat kamay na kasunduan. Nakasulat doon na pinayagan ni Felicidad Rivas si Anselmo de la Cruz na magpatayo ng bahay sa bahagi ng lupa dahil pinsan ng asawa niya si Felicidad at nawalan noon ng tirahan ang pamilyang de la Cruz matapos masunugan sa dating inuupahan. May kondisyon, hindi pwedeng ibenta ang bahay kasama ang lupa, hindi pwedeng angkinin ang lupa, at kung magkakaroon ng alitan o pagpapalayas gamit ang lupa, kailangang ibalik ang usapan sa pamilyang Rivas. Sa ibaba, naandun ang pirman Anselmo. Hindi maganda ang pirma, nanginginig, pero malinaw. At sa gilid, may maliit na sulat na mukhang dagdag niya. Utang ng loob namin ito, huwag abusuhin. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko alam kung iiyak ako para sa sarili ko o para kay Renato. Dahil doon ko naiintindihan kung bakit siya binabagabag bago mamatay. Hindi lang siya natatakot na palayasin ako. Natatakot siyang gamitin ng pamilya niya ang isang kabutihang ipinahiram sa kanila bilang sandata laban sa akin. Sa kasalukuyan, habang nakatayo kami sa harap ng bahay at hawak ni Donato ang mga dokumento, biglang sumingit si Maribel. "Peki yan," sabi niya. "Kahit ano pang dalhin nyo, kami ang tumira rito ng ilang dekada. Amin na to." Tahimik na tumingin si Donato sa kanya. Matagal na pagtitira ay hindi otomatikong pagmamayari, lalo na kung may kasunduan. Namula ang face ni Maribel. Kasunduan? Sinong may sabi? Doon ko inilabas ang papel mula sa sobre. Hindi ko itinaas na parang tropeyo. Hinawakan ko lang siya sa harap ko, sapat para makita niya ang pirma ng sarili niyang ama. Nakita ko ito sa gamit ni Renato, pirma ni Tatay Anselmo. Bigla siyang natahimik. Mabilis lang yun, 1 segundo pero nakita ko. Kilala niya ang pirma.
At sa isang segundong iyon, nawala ang tapang ng taong sanay manakit kapag walang ebidensya ang kaharap. Pero bumalik din agad ang tigas ng mukha niya. Hindi yan valid. Lumang papel lang yan. Tama, hindi yan sapat mag-isa, sabi ni Donato. Napatingin ako sa kanya. Pero hindi rin yan walang saysay, dagdag niya. Kaya tayo pupunta sa barangay. Doon magsisimula ang record. Doon ko naramdaman ng kaba dahil ang inaakala kong katapusan ng pang-aampya, simula pa lang pana. At ang mas hirap, hindi lang dokumento ang lalaban sa amin, kundi isang pamilya na buong buhay nang naniwala sa kasinungalingan na sila mismo ang gumawa. Sa barangay hall, unang naramdaman ni Maribel na hindi lahat ng bagay nadadaan sa lakas ng boses. Maliit lang ang barangay hall ng San Isidro. Kupas ang berdeng pintura sa dingding. May lumang electric fan na umiingay na parang makina ng tricycle. At sa gilid ng mesa ni Kapitana Elvira, may nakasabit na kalendaryong puno ng bilog at sulat kamay na appointment. Dinala ko roon ang 2 eco bag na napulot ko mula sa tapat ng bahay. Yung mga gamit kong hindi nabasa sa kalsada. Nakabalot sa tuwalya ang picture frame ni Renato para hindi na lalong mabasag. Habang nakaupo ako sa plastic chair, ramdam ko pa rin sa palad ko ang gaspang ng simento kung saan ko pinulot ang mga damit ko kanina. Si Maribel, pumasok na parang siya pa ang agrabyado. "Kap, hindi ko alam bakit kailangan pang palakihin to," sabi niya agad. "Pamilya lang naman namin to. Matagal nang nakikitira si Bilin. Pinalalabas ko lang siya kasi wala na siyang asawa rito." Hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya sa mga tao sa loob na parang gusto niyang mauna ang bersyon niya bago pa ako makapagsalita. Nandoon si Donato Rivas, tahimik sa dulo ng mesa. Katabi niya ang pamangkin niyang si Attorney Mauro Rivas, isang lalaking nasa late 30s, payat, maayos magsalita, at may dalang folder na hindi makapal pero mukhang pinaghandaan. Hindi siya mukhang abogadong naghahanap ng gulo, mas mukhang taong ayaw sayangin ang salita. "Mrs. Sarmiento," mahinahon niyang sabi kay Maribel, "hindi po ito simpleng pagpapalabas sa bahay. May allegation po ng illegal eviction, public humiliation at dispute sa land occupancy." "Allegation?" Tumaas ang kilay ni Maribel. "Wow! Ang bigat naman ng English. Nilabas ko lang gamit niya." Doon ako napatingin sa kanya. Nilabas ko lang gamit niya. Parang hindi doon nakalagay ang buong buhay ko. Parang hindi niya ibinato ang huling litrato ng kapatid niya. Parang ang mga gamot, damit, resibo at alaala ay basura lang na pwedeng itapon sa kalsada bago mag-almusal. "Kapitana," sabi ko, pinilit kong maging buo ang boses ko. "Hindi po ako makikipag-away. Ang gusto ko lang po, ma-record kung ano ang ginawa sa akin ngayong umaga. At ma-check kung may karapatan po talaga silang paalisin ako gamit ang dahilan na kanila ang lupa." Sumulyap si Kapitana Elvira kay Donato. "Mr. Rivas, kayo po ba ang nag-request ng mediation?" "Opo," sagot niya. "Hindi para bawiin agad ang lupa, para linawin ang records." Nakita kong napangini si Maribel. Hindi niya gusto ang salitang records. Ang taong nabubuhay sa chismis at sigaw, madalas naiilang kapag papel na ang kaharap. Inilatag ni Attorney Mauro ang mga dokumento, certified copy ng tax declaration, lumang cadastral sketch, photocopy ng kasunduan, at isang sulat mula sa municipal assessor na nagpapatunay na ang lot number sa lumang tax record ay tugma sa kinatatayuan ng bahay. Hindi pa ito final determination of ownership, paliwanag ni Attorney Mauro, pero sapat ito para sabihing na may unresolved land issue at habang unresolved, hindi pwedeng gamitin ni Mrs. Sarmiento ang claim of ownership para basta palayasin si Mrs. De la Cruz nang walang due process. "Due process?" Singit ni Maribel. "Bahay namin yun." "Bahay," sabi ni Donato. Sa unang pagkakataon ay medyo bumigat ang boses. "Bahay, pero hindi nyo pa napapatunayan na lupa ninyo." Tumahimik sandali ang silid. Doon pumasok si Lorna Manabat, ang barangay secretary. May dala siyang lumang logbook, makapal, kulay itim ang cover at may mga gilid na halos malagas na. "Kapitana," sabi niya, "nahanap ko po yung minutes ng meeting noong 1996.
Napatingin ako kay Lorna, hindi ko alam na hinanap niya iyon. Nung huli kaming mag-usap, sinabi niya lang na may lumang record na baka makatulong, pero hindi niya ako pinangakuan. Siguro natakot din siya. Sa barangay, mahirap kalabanin ang pamilyang matagal nang nakatira at kilala ng marami. Binuksan ni Lorna ang logbook. Maingat ang kamay niya, parang baka mabasag ang pahina kapag madiin ang hawak. Dito po, sabi niya, meeting regarding residential structure of Anselmo de la Cruz on Rivas Lot. Parang may tumusok sa hangin. Nagbago ang mukha ni Maribel. Hindi na ito simpleng photocopy na pwede niyang tawaging peke. Barangay logbook ito. May petsa, may pangalan, may pirma ng dating kapitan. Binasa ni Kapitana Elvira ang ilang linyang ng malakas. Ang pamilyang De la Cruz ay pinahihintulutang manatili sa lupang pagmay-ari ng pamilyang Rivas sa kondisyon na hindi ito ibebenta, ipapaupa o gagamitin sa alitang pampamilya nang walang pahintulot ng kinauukulang may-ari. Hindi niya ito naituloy agad. Ako mismo nanigas, kasi kahit nabasa ko na ang kasunduan sa lumang papel, iba pa rin kapag narinig mong binabasa ito sa harap ng taong buong umagang sumigaw na walang karapatang manatili. Hindi ko alam yan, sabi ni Maribel, pero mahina na ang boses. Hindi siya pinahiya ni Donato, hindi siya kinantyaon, hindi siya sinabihan ng "o ano ngayon". Tahimik lang siyang umupo, pero yon ang mas mabigat. Kasi minsan, hindi kailangan ng malakas na panalo. Sapat nang marinig ng lahat na mali ang kinatatayuan ng nagyayabang. Akala ko doon nasisimulang umayos ang lahat. Akala ko kapag nakita ni Maribel ang record, titigil na siya. Pero mali ako. Dahil may mga taong kapag nasukol ng katotohanan, hindi sila agad sumusuko. Nagiging mas mapanganib sila, hindi dahil may hawak silang ebidensya, kung hindi dahil handa silang sirain ang taong may hawak nito. Paglabas namin sa barangay hall, lumapit sa akin si Maribel. Walang sigaw, walang eksena, bulong lang. Akala mo panalo ka na, Bilin. Hindi ako sumagot. Ngumiti siya ng manipis. Akala mo panalo ka na, Bilin. Hindi ako sumagot. Ngumiti siya ng manipis. Hindi mo pa kilala ang pamilya namin. Doon ko naramdaman ang unang tunay na takot. Hindi dahil sa posibilidad na matalo ako, kung hindi dahil alam kong mula ngayon, ang laban ay hindi na lang tungkol sa bahay. Ito na tungkol sa hanggang saan kayang magsinungaling ang taong ayaw mawalan ng mukha. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay na gusto ko raw agawin ng bahay ng namatay kong asawa. Hindi ko pa man natatapos ang kape ko sa maliit na inuupahan kong kwarto sa likod ng sari-sari store ni Aling Pasing, narinig ko na ang unang bulong. Siya raw yung byuda na nagpapalaya sa pamilya ng asawa niya. Sabi ni Maribel, may kasabwat daw na abogado. Baka matagal na raw niyang plano yan. Tahimik lang kasi, tuso pala. Tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang basong may kapeng halos malamig na. Wala pang isang araw mula nang ako ang inilabas sa kalsada, pero sa kwento ng iba, ako na ang nang-aagaw. Gaanon pala kabilis baliktarin ng tao ang sugat mo kapag mas malakas ang boses ng nanakit. Ang kwarto ko noon ay maliit lang. Isang foam sa sahig, isang electric fan na nanginginig ang leeg at maliit na bintanang nakaharap sa pader. Amoy sabon panlaba at pritong tuyo mula sa kabilang unit. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat dahil may natulugan ako o umiyak dahil pagkatapos ng 11 taon sa bahay na iyon, parang dayo na naman ako sa sariling buhay. Maya-maya, kumatok si Aling Pasing. "Bilen," tawag niya, "may naghahanap sa'yo." Paglabas ko, nandoon si Mang Oyet, yung kapitbahay naming laging nagdidilig sa umaga. Nakasuot siya ng kupas na sando at may dalang lumang cellphone. "Pasensya ka na," sabi niya agad. "Hindi ako nagsalita kahapon." Hindi ko alam ang isasagot. "Natakot ako," dagdag niya. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay na gusto ko raw agawin ang bahay ng namatay kong asawa. Hindi ko pa man natatapos ang kape ko sa maliit na inuupahang kong kwarto sa likod ng sari-sari store ni Aling Pasing
Narinig ko na ang unang bulong. Siya raw yung byuda na nagpapalayas sa pamilya ng asawa niya. Sabi ni Maribel, may kasabwat daw na abogado. Baka matagal na raw niyang plano yan. Tahimik lang kasi tuso pala. Tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang basong may kapeng halos malamig na. Wala pang isang araw mula nang ako ang inilabas sa kalsada, pero sa kwento ng iba, ako na ang nang-aagaw. Ganon pala kabilis baliktarin ng tao ang sugat mo kapag mas malakas ang boses ng nanakit. Ang kwarto ko noon ay maliit lang. Isang foam sa sahig, isang electric fan na naninginig ang leeg, at maliit na bintanang nakaharap sa pader. Amoy sabon panlaba at pritong tuyo mula sa kabilang unit. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat dahil may natulugan ako o umiyak dahil pagkatapos ng 11 taon sa bahay na iyon, parang dayo na naman ako sa sariling buhay. Maya-maya, kumatok si Aling Pasing. "Bilin!" tawag niya. "May naghahanap sa'yo." Paglabas ko, naandoon si Mang Oyet, yung kapitbahay naming laging nagdidilig sa umaga. Nakasuot siya ng kupas na sando at may dalang lumang cellphone. "Pasensya ka na," sabi niya agad. "Hindi ako nagsalita kahapon." Hindi ko alam ang isasagot. "Natakot ako," dagdag niya. "Alam mo naman si Maribel, konting kibot ipapahiya ka sa buong lugar." Tumanggo ako. "Naiintindihan ko po." Umiling siya. "Hindi dapat intindihin ang duwag, Bilin, kaya nga ako nandito." Inabot niya ang cellphone. Na-record ko kahapon, hindi buo, pero malinaw ang sigaw niya. Nanlambot ang tuhod ko. Pinindot niya ang video. Kita roon ang harap ng bahay. Kita si Maribel habang ibinabato ang mga gamit ko. Kita ako sa gilid, halos hindi gumagalaw, at malinaw na malinaw ang boses niya. "Wala kang karapatan dito! Hindi ka tunay na De La Cruz! Lumayas ka bago pa kita ipabarangay!" Napapikit ako. Hindi dahil masakit marinig ulit, kundi dahil ngayon may saksi na ang sakit ko. "Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin?" tanong ko. Tumihim si Mang Oyet. "Kasi gabi, kinausap ako ni Maribel. Sabi niya kung may magtatanong, sabihin ko raw ikaw ang nagwala, ikaw ang unang nanira ng gamit." Tumingin ako sa kanya. Nagbigay siya ng pambili ng gamot ng asawa ko. Mahina niyang sabi. Pero hindi ko tinanggap. Doon ako napaluha. Hindi dahil may video, kundi dahil may isang taong piniling hindi ibenta ang totoo kahit kailangan niya ng pera. "Salamat po," sabi ko. "Hindi ako bayani," sagot niya. "Late lang ako naging matapang." Dinala namin ang video kay Lorna sa barangay. Hindi siya nagulat, pero nakita ko ang bigat sa mukha niya. "Kailangan nating ilog ito properly. Hindi pwedeng basta forwarded lang. Inote natin sino kumuha, kailan, saan, at kung original file pa." Doon ko nakita ang pinagkaiba ng tsismis sa ebidensya. Ang tsismis, kumakalat kahit walang pinanggagalingan. Ang ebidensya, kailangan may pinanggagalingan, may oras, may taong mananagot, at may panganib sa naglabas. Habang inaayos ni Lorna ang incident blotter, dumating si Maribel. Hindi siya sumigaw. Yun ang nakapagtataka. Maayos ang buhok niya, nakablosa, may dalang folder at may kasamang 2 kamag-anak, sina Rolly, asawa niya, at Dante, pinsan ni Renato na laging nagpapanggap na neutral pero laging nasa panig ng may pakinabang. "Kapitana," sabi ni Maribel, "gusto ko rin pong magpa-record." Tumingin siya sa akin, saka ngumiti. "May ebidensya rin ako." Inilabas niya isang printed paper. Larawan iyon ng bahay. May naka-red marker na bilog sa gate at sa ibaba may nakasulat na "Property of Anselmo de la Cruz Heirs." Kununot ng ulo ni Lorna. "Saan galing ito?" "Sa family file namin," sagot ni Maribel. "Anong document type po?" "Basta, proof." Dahan-dahang huminga si Attorney Mauro na kararating lang din pala. "Mrs. Sarmiento, ang printed label sa litrato ay hindi proof of ownership." Yung lumang papel ninyo proof?" hamon ni Maribel. "Hindi rin iyon mag-isa, kaya nga tinitignan natin ang chain of records."
Doon nagsimulang uminit ang tenga ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil naunawaan ko ang taktika ni Maribel. Hindi niya kailangang manalo agad. Kailangan niya lang guluhin ang usapan. Kapag gulo, mapapagod ang tao. Kapag pagod, titigil. Kapag tumigil, mananalo ang pinakamaingay. Pero may nangyari na hindi niya inaasahan. Pumasok si Aling Sioni, dating barangay treasurer. Matanda na, nakatungkod, puti ang buhok na nakapusod. Mabagal siyang lumakad pero nang nakita siya ni Maribel, para siyang nakita ng multo. "Kapitana," sabi ni Aling Sioni, "ako ang isa sa saksi noong pinayagan si Anselmo na magtayo ng bahay." Napatayo si Maribel. "Aling Sioni, huwag na po kayong makialam. Matanda na kayo, baka mali na alaala nyo." Tumingin sa kanya ang matanda. Hindi galit, pagod. "Maribel," sabi niya, "ako ang nag-type ng unang draft ng kasunduan at alam ng nanay mo yan." Tumahimik ang lahat. Doon ko naramdaman na ang maliit na apoy ng katotohanan kapag may isang matandang handang humipan, kaya palang lumiwanag. Pero kasabay noon, nakita ko rin ang mukha ni Maribel. Hindi siya mukhang natalo. Mukha siyang naghahanap ng susunod na sisirain. At noong gabing iyon, may tumawag sa akin mula sa unknown number. Pagkasagot ko, boses ni Rolly ang narinig ko. "Bilin," sabi niya, "kung ayaw mong madamay ang alaala ni Renato, tigilan mo na to." Nanlambot ang kamay ko. Dahil sa unang pagkakataon, ginamit nila ang patay kong asawa para patahimikin ako. Hindi ako nakatulog matapos ang tawag ni Rolly. Buong gabi, nakatitig ako sa kisami ng maliit kong inuupahan. Nakikinig sa patak ng tubig mula sa sirang gripo sa labas. Tik, tik, tik. Parang orasan na nagpapaalala sa akin na habang natatakot ako, may gumagalaw sa kabilang panig kung ayaw mong madamay ang alaala ni Renato. Paulit-ulit iyon sa isip ko. Ano ang ibig niyang sabihin? May sisirain ba silang kwento tungkol sa asawa ko? May itinatago ba si Renato? O panakot lang iyon ng taong walang ibang armas kundi takot? Kinabukasan, pumunta ako sa puntod ni Renato. Hindi ako madalas doon mula nang magsimula ang gulo. Hindi dahil nakalimutan ko siya, kundi dahil masakit ang bawat pagbisita. Sa sementeryo, amoy kandila, tuyong damo at alikabok. May ilang uwak sa puno ng akasya. Sa lapida ni Renato, may natuyong sampagita na halos kulay tsaana. Umupo ako sa tabi ng puntod. "Renato," bulong ko, "kung may mali kang nagawa, sana sinabo mo. Pero kung ang gusto mo lang ay hindi nila ako yurakan, tulungan mo akong huwag umatras." Hindi sumagot ang hangin. Pero may tumawag sa pangalan ko. "Belen," paglingon ko, nakita ko si Donato Rivas. May hawak siyang maliit na payong kahit hindi umuulan. Sa edad niya, mabagal na ang lakad niya, pero diretso ang tindig. "Pasensya na," sabi niya. "Sinabi ni Aling Pasing na baka nandito ka." Tumayo ako agad. "May problema po ba?" "May kailangan kang malaman." Doon ako kinabahan. Umupo kami sa sementong bangko malapit sa puno. Inilabas niya ang brown envelope, pero sa pagkakataong iyon, hindi tax declaration ang laman. May lumang resibo, may kopya ng sulat, may listahan ng bayad. "Hindi donation ng lupa," sabi ni Donato. Napakunot ako. Akala ko po pinatira lang sila. Pinatira, oo, pero may kasunod na kasunduan pagkatapos. Noong lumaki na ang bahay at nagkaroon ng kabuhayan ang pamilya de la Cruz, nagkasundo ang nanay ko at si Anselmo na magbabayad sila ng maliit na annual lease. Hindi para pagkakitaan sila, para lang malinaw na hindi nila inaangkin ng lupa. Tiningnan ko ang papel. May mga taon doon. 1997, 1998, 1999. May pirma ni Anselmo sa tabi ng halaga. Maliit lang ang bayad. Halos simbolo lang, pero sapat para patunayan ang relasyon. Umuupa?
hindi nagmamay-ari. Kailan po tumigil? Pagkamatay ng nanay ko at nung nag-abroad ako. Pagbalik ko, sabi ng ilang tao, ipinagmamalaki na raw ng De La Cruz na kanila na ang lupa. Hindi ko pinatulan noon. Matanda na ako. Ayaw ko ng gulo. Pero nung nalaman kong may biyudang pinalabas gamit ang pangalang pagmamay-ari, huminto siya. Iba na iyon. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas matatakot. Dahil kung lease pala iyon, mas malinaw ang record. Pero mas malinaw din ang posibilidad na mas malaki ang galit ng pamilya ni Renato. Hindi lang sila mahuhuling nagsisinungaling. Mahuhuli silang nagpayaman ng kwento mula sa kabutihan ng iba. May atraso po sila? Tanong ko. Marami, sabi ni Donato. Pero hindi pera ang pinakamaimportante. Ang mas mabigat, nilabag nila ang kondisyon. Ginamit nila ang lupa para manakot, magpalayas at magpanggap na may karapatan silang wala naman sa records. Pumikit ako. Doon dumating ang tunay na midpoint ng laban ko. Akala ko ang kailangan ko lang patunayan ay mali si Maribel nang palabasin ako. Pero mas malalim pala. Ang buong bahay na naging sukatan ng kapangyarihan nila sa akin ay nakatayo sa kasunduang matagal nilang itinago. Pagbalik namin sa barangay hall, nandoon na sina Maribel, Rolly, Dante, Kapitana Elvira, Lorna, Attorney Mauro at Aling Shoni. May tensyon sa hangin na halos mahawakan. Amoy kape, papel at pawis. Inilatag ni Donato ang kopya ng lease receipts. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi ko kayo pinapaalis ngayon, pero simula sa araw na ito, hindi nyo na pwedeng sabihin na sa inyo ang lupa. Tumawa si Dante. Lumang resibo yan, wala nang bisa. Maaring kailangan itong suriin sa tamang opisina. Pero may pattern ito. Occupancy agreement, annual lease, barangay minutes, assessor record, witness testimony. Hindi ito isang papel lang. Napatingin ako sa Maribel. Napuputla siya, pero lumalaban pa rin. Bakit ngayon lang kayo lumitaw kay Donato? Kung sa inyo pala, bakit pinabayaan nyo? Tahimik sandali si Donato. Dahil naniniwala ako na may utang na upa ang pamilya ninyo. Mali pala ako. Mas masakit iyon kaysa sigaw. Napayuko si Rolly. Si Dante napatingin sa labas. Si Maribel lang ang nanatiling tuwid ang mukha. Tapos, sabi niya, anong gusto nyo? Palayasin kami? Kunin ang bahay? Ipakulong ako dahil naglabas ako ng damit? Doon ako nagsalita. Hindi ko gustong makulong ka, Maribel. Napatingin siya sa akin. Tila hindi inaasahan iyon. Gusto kong itigil mo ang pagsisinungaling. Gusto kong ibalik mo ang gamit kong nawala. Gusto kong itama mo sa mga kapitbahay ang sinabi mong nangangagaw ako. At gusto kong huwag mo nang gamitin ang bahay para apakan ang kahit sino. Nanginginig ang boses ko, pero natapos ko. Iyon ang unang pagkakataon na hindi ako sumagot para makipagsabayan. Sumagot ako para maglagay ng hangganan. Pero hindi pa tapos si Maribel. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi ako hihingi ng tawad sa babaheng sumisira sa pamilya namin. Sabi niya. Kinuha niya ang folder niya at lumabas. Akala namin tapos na ang meeting. Pero bago siya makalabas ng pinto, may dumating na isang lalaki, si Edgar Salcedo. Staff mula sa Municipal Assessor's Office, dala ang kopya ng official certification na request ni Attorney Mauro. Pasensya na po, sabi niya. Pinadala po ito dahil urgent verification daw. Tinanggap ni Kapitana Elvira ang papel at binasa. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang mukha niya. Base sa current assessment records, ang land parcel ay nananatili under Rivas Heirs. Ang residential improvement ay under De La Cruz Family Declaration, subject to verification, but does not establish ownership of land. Tumigil ang lahat. Doon ko nakita ang unang bitak sa pader ni Maribel. Hindi pa siya talo,
Pero hindi na rin siya makapagtago sa salitang amin. At sa tahimik na silid na iyon, naintindihan ko. Ang katotohanan, kapag hindi minadali, mas matibay dumating. Hindi siya bumabagsak kaparang kulog. Minsan pumapasok siya bilang isang papel na may stamp, petsa at pirma. At doon nagsisimulang gumuho ang kasinungalingang ilang dekadang itinayo. Hindi sumabog ang gulo kinabukasan. Mas nakakatakot iyon. Dahil minsan, kapag tahimik ang taong nasukol, doon siya naghahanda ng mas maruming paraan. 3 araw matapos lumabas ang certification mula sa municipal assessor, walang narinig na sigaw mula sa bahay ng mga De La Cruz, walang nagparinig sa kalsada, walang dumaan sa inuupahan kong kwarto para mang-insulto. Sa unang tingin, parang humupa ang lahat. Pero sa loob ng katahimikan, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Una, tumawag sa akin ng may-ari ng inuupahan kong kwarto, si Aling Pasing. Nanginginig ang boses niya. "Bilen," sabi niya, "may pumunta rito kanina. Sinabihan akong baka madamay ako kapag pinatuloy pa kita." Napatayo ako mula sa maliit kong mesa. "Sino po?" Hindi nagpakilala, pero kilala ko ang boses, kamag-anak ni na Maribel. Napapikit ako. Hindi na ako nagulat. Ang sakit lang isipin na kahit maliit na kwarto, gusto pa rin nilang alisin sa akin. Parang hindi sapat na inilabas nila ako sa bahay. Gusto nilang mawalan din ako ng pahinga. Ikalawa, may kumalat na bagong kwento. Hindi raw pala ako mabait na byuda. May plano raw akong ibenta ang lupa kay Donato at kumuha ng porsyento. May nagsabi pang kaya raw ako nananahimik noong umaga ng pagpapalayas ay dahil may script na raw kami ng abogado. Sa palengke, may 2 babae akong narinig habang bumibili ako ng gulay. "Si yun, di ba?" "Uy, huwag kang tumingin, baka i-record ka rin." Hindi ako lumingon, pero habang pinipili ko ang talong, ramdam ko ang panginginig ng daliri ko. Mahirap palang ipaglaban ng totoo kapag ang paligid ay mas mabilis maniwala sa kwentong mas maanghang. Pagbalik ko sa barangay, dala ko ang reklamo ni Aling Pasing at ang mga screenshots ng post ni Dante sa social media. Hindi direktang pinangalanan ako, pero malinaw ang patama. May mga taong nakikitira lang, pero kapag namatay ang asawa, gusto nang agawin ng bahay. Ingat sa mga tahimik na hasa. Tahimik na binasa ni Kapitana Elvira ang printout. "Bilen," sabi niya, "gusto mo bang mag-file ng complaint for harassment and unjust vexation?" Napatingin ako kay Donato at Ate Mauro. Hindi ako sanay sa mga ganyang mga salita. Sa mundo ko kapag ginulo ka, umiiyak ka lang sa kwarto. Kapag siniraan ka, sinasabi ng matatanda, "Hayaan mo na, Diyos na ang bahala." Pero natutunan ko rin na minsan, ang hayaan mo na ay nagiging pahintulot para ulitin nila sa iba. "Ayaw ko pong gumanti," sabi ko. "Pero ayaw ko na ring hayaan." Tumanggo si Kapitana. Iyon ang unang domino. Nagpadala ang barangay ng notice kina Maribel, Rolly at Dante para sa follow-up mediation tungkol sa harassment, pagkalat ng maling impormasyon at unpaid lease issue. Ikalawang domino, pumunta si Attorney Mauro sa Registry of Deeds para i-verify kung may nailipat bang titulo. Wala. Walang deed of sale, walang donation, walang transfer sa pangalan ng De La Cruz. Ang meron lang ay lumang records na tumutugma sa sinabi ni Donato. Ikatlong domino, may isa pang kapitbahay ang lumapit, si Tess Garcia, dating kasambahay ng Nanay Chedeng. Dala niya ang lumang notebook na ginamit niya noon sa paglilista ng bayarin sa bahay. Sa huling pahina nakasulat na ilang taon, nabayad lupa kay Nanay Feli. "Hindi ko alam na mahalaga to," sabi ni Tess. "Akala ko dati normal lang, pero noong narinig kong sinasabi ni Maribel na kanila ang lupa, naalala ko ito." Hindi official document ang notebook, pero parang bato iyon sa timbangan. Hindi siya sapat mag-isa, pero kasama ng tax declaration, barangay minutes, lease receipts at testimony ni Aling Sayoni, mas lalong bumibigat ang totoo.
Sa pangalawang mediation, hindi na kasing yabang si Maribel. Pumasok siya na may suot na itim na blouse, walang makyalhay, pero matalim pa rin ang mata. Kasama niya si Rolly na hindi halos makatingin sa akin, at si Dante na kunwari ay abala sa cellphone. Inilatag ni Attorney Mauro ang findings. Sa ngayon, sabi niya, may sapat na basehan ng Rivas Heirs na pagdala ng formal demand na itigil ang claim of ownership sa lupa, ayusin ang arrears, at huwag nang gamitin ang property para magharas o magpalayas. Formal demand? Ulit ni Maribel. So, pinapaalis niyo kami? Hindi agad, sabi ni Donato. Binigyan kayo ng pagkakataong ayusin. Bakit kami mag-aayos sa babaeng ito? Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya namin. Doon ako huminga ng malalim. Hindi ako ang dahilan. Ako lang ang unang tumangging manahimik. Tumigil ang mga mata niya sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Maribel, noong pinalayas mo ako, akala mo wala akong kakampi. Noong siniraan mo ako, akala mo mahihiya ako. Noong ginamit mo si Renato, akala mo matatakot ako. Pero bawat ginawa mo, nagdala lang ng mas maraming saksi. Tahimik ang silid. Hindi iyon sigaw, hindi iyon confrontation na puno ng iyakan. Parang lang akong naglalagay ng salamin sa harap niya. At sa salaming iyon, hindi siya biktima. Siya ang taong paulit-ulit na pumipili ng pananakit para hindi mapansin ang sariling kasinungalingan. Biglang sumalita si Rolly. Maribel, tama na. Napalingon siya sa asawa niya. Ano? Tama na, ulit ni Rolly, mas mahina. Alam mo namang may narinig tayo noon kina nanay tungkol sa lupa. Ikaw ang nagpuliting palabasin siya. Doon unang bumigay ang mukha ni Maribel. Hindi pa siya umiiyak, hindi pa siya humingi ng tawad, pero nakita ko ang takot ng taong hindi na kayang kontrolin pati sariling kakampi. At doon ko naintindihan. Ang katotohanan, kapag nagsimula ng gumalaw, hindi na kailangang itulak ng malakas. Kusang may mga taong napapagod ding magsinungaling. Akala ko pagkatapos magsalita ni Rolly, tapos na. Pero ang taong matagal nang kumapit sa maling kwento ay hindi agad bumibitaw, lalo na kapag sa maling kwentong iyon niya itinayo ang respeto niya sa sarili. Lumabas si Maribel ng barangay hall nang hindi pumipirma sa minutes ng meeting. Ihinabol siya ni Rolly pero tinabik niya ang kamay nito. Kayo na ang mabait, sigaw niya. Kayo na ang santo, ako na ang masama. Hindi ko siya hinabol. May panahon noong susundan ko sana siya para ipaliwanag ang sarili ko, para sabihing hindi ko naman gustong agawin ng bahay, para sabihing hindi ko gusto ang gulo. Pero napagod na ako sa pagmamakaawa sa taong mas komportable kapag mababa ang tingin niya sa akin. Kinabukasan, dumating ang formal demand letter mula sa kampo ni Donato. Hindi siya marahas, hindi siya mapaghiganti. Malinaw lang. Una, kailangang itigil ni Maribel ang pagpapakilala sa lupa bilang pag-aari ng De La Cruz hanggat walang legal proof. Ikalawa, kailangang magharap sila sa barangay para sa written public correction tungkol sa pagpapahiya at maling paratang laban sa akin. Ikatlo, kailangang ibalik ang mga gamit kong nawala o bayaran ng katumbas nito, kasama ang basag na frame ni Renato, ang nawalang alahas na regalo niya, at ilang dokumentong hindi na namin makita na patapos niyang ikalat ang gamit ko. Ikaapat, kailangang pag-usapan ng unpaid lease at bagong terms kung gusto pa nilang manatili sa lupa. Hindi iyon instant eviction, hindi iyon eksenang may pulis agad sa gate, hindi iyon palabas na lahat sila ay nakaluhod. Mas mabigat iyon kaysa doon. Dahil pinili ni Donato ang isang parusang mas mahirap takasan, ayusin ang sinira. Sa tunay na buhay, minsan mas madaling umalis kaysa humarap, mas madaling magmura kaysa humingi ng tawad, mas madaling magpanggap na biktima kaysa magbayad ng pinsala. Pero kung totoong may hustisya, hindi lang dapat may natatalo, dapat may inaayos. Iyon ang hindi matanggap ni Maribel. Sa ikatlong mediation, mas marami ng tao ang nasa labas ng barangay hall, hindi para makichismis lang, kundi dahil kumalat na rin ang tunay na record. Si Mang Uyet nandoon, si Aling Sioni nakaupo sa bangko, si Tess may hawak na payong, pati si Aling Nena na dating tahimik lang sa gate, lumapit sa akin. Bilin, pasensya ka na, naniwala ako agad noon.
Napatingin ako sa kanya. Hindi po kayo masisisi, sabi ko. Hindi, sagot niya. Minsan kailangan ding sisihin ang sarili kapag mas pinili nating makinig sa malakas kaysa sa tama. Hindi ko alam kung bakit doon ako mas naiyak kaysa sa mismong araw na pinalayas ako. Sa loob ng hall, nakaupo si Maribel sa harap ko. Namamaga ang mata niya pero matigas pa rin ang bibig. Si Kapitana Elvira ang nagsalita. Mrs. Sarmiento, malinaw na may nangyaring public humiliation at unlawful handling ng gamit ni Mrs. De La Cruz. Malinaw din na may unresolved land issue. Hindi dito matatapos ang legal ownership, pero dito natin aayusin ang community harm. Community harm? Ang bigat pakinggan, pero tama siya. Hindi lang ako ang nasaktan. Nasira rin ang tiwara ng kapitbahay sa isa't isa. Ginamit ang tsismis para gawing hatol. Ginamit ang barangay bilang entablado ng kahihiyan. Inilabas ni Lorna ang written correction. Hindi ito apology letter na punong-puno ng drama. Simple lang, na si Bilen De La Cruz ay hindi nangagaw ng lupa, na may pending record verification tungkol sa Rivas Land, na mali ang pagpapalabas ng gamit ng walang proseso, na anumang usapan tungkol sa paninirahan ay dadaan sa barangay at tamang legal na paraan. Pinirmahan ni Rolly, pinirmahan ni Dante kahit halos butasin niyang papel dahil sa diin ng ballpen. Si Maribel hindi gumalaw. Pirmahan mo, mahina pero matigas na sabi ni Rolly. Tumingin siya sa kanya na parang pinagtaksyalan siya ng buong mundo. Kakampi ka na nila. Hindi, ngayon lang ako naging kakampi ng totoo. Iyon ang tumapos sa kanya. Hindi sigaw, hindi stamp, hindi abogado, kundi ang sarili niyang asawang pagod na sa pagsuporta sa mali. Dahan-dahan kinuha ni Maribel ang ballpen, ilang segundo siyang nakatitig sa papel. Pagkatapos, pumirma siya. Hindi ako nakaramdam ng saya, nakaramdam ng lungkot na may kasamang ginhawa. Kasi sa bawat pirma niya, naisip ko si Renato. Kung buhay siya, siguro masakit para sa kanya makita ang pamilya niyang ganito. Pero siguro mas masakit kung hinayaan niyang mamatay ako sa loob habang buhay naman ang katawan ko. Pagkatapos ng pirmahan, inilabas ni Rolly ang isang maliit na ahon. Bilen, sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. Ito yung ilang gamit mo. Nahanap ko sa cabinet namin. Binuksan ko. Nandoon ang singsing ni Renato, maliit na notebook ko, at ang lumang rosaryong akala ko nawala. Hinawa ko ang singsing, parang biglang bumalik ang bigat ng lahat. Ang gadi sa ospital, ang pangakong hindi niya natupad habang buhay siya, at ang huling paraan niyang sinubukang itama ang mali. May kulang pa, sabi ko. Tumanggo si Rolly. Babayaran namin. Tumawang mapait si Maribel. Pera na naman yan. Doon ako tumingin sa kanya. Hindi pera ang binabayaran mo, Maribel. Pananagutan. Natahimik siya. Paglabas namin ng barangay hall, nakita kong may ilang kapitbahay na nag-aabang. Akala ko iiwas sila, pero si Mang Uyet ang unang lumapit at kinuha ang isang eco bag ko. Ihahatid ka namin. Saan po? Sa bahay. Hindi para makipag-away, para kunin ang natitira mong gamit ng may saksi. Habang naglalakad kaming pabalik sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan, hindi na ako nag-iisa. At marahil iyon ang unang tunay na repair. Hindi pa tapos ang legal issue, hindi pa bayad ang lahat, hindi pa hihingin ng buong pusong tawad si Maribel. Pero sa araw na yon, hindi na ako ang babaeng tahimik na pinapanood habang itinatapon sa kalsada. Ako na ang babaeng may saksi, may record at may sariling boses. Bumalik ako sa bahay na iyon, hindi para tumira ulit. Bumalik ako para isara ang pintong matagal nang nakabukas sa sakit. 4:00 ng hapon nang pumasok kami sa gate. Iba na ang liwanag. Hindi na yung malamig na umagang pinahiya ako. Malambot na ang araw. Tumatama sa lumang pader na may bitak sa gilid ng bintana. Amoy sampagita mula sa kapitbahay at nilulutong sinigang sa tikalayuan. Sa harap ng bahay, nakatayo si Maribel. Hindi siya sumisigaw. Wala na ang pulang duster. Wala na ang taas ng baba. Sa likod niya, si Rolly ay may hawak na checklist ng mga gamit ko. Nandun si Kapitana Elvira, Lorna, Donato, Attorney Mauro, Mang Oyet at Aling Sioni. Hindi ito victory parade. Ito ay inventory. At sa totoo lang, mas bagay iyon sa kwentong ito.
Dahil ang tunay na hustisya sa totoong buhay ay hindi laging may dramatic background music. Minsan, ito ay listahan ng nawawalang ganit, pirma sa barangay, resibo ng binayarang danyos, public correction na ipinaskil sa bulletin board, at mga taong natutong magsabi ng, mali ang narinig namin noon. Isa-isa naming tinignan ang mga gamit. 2 kumot, 1 lumang kaldero, 3 blouse, medical folder ni Renato, picture frame na basag pa rin pero nasa akin na, notebook ng gastusin, rosaryo, sing-sing. May ilan na hindi na nakita. Para roon, pumirma si Rolly sa kasunduang babayaran nila sa loob ng 3 buwan. Hindi malaking halaga para sa mayayaman, pero para sa akin, hindi iyon tungkol sa presyo. Tungkol iyon sa pag-aamin na hindi basura ang buhay ko. Pagkatapos ng inventory, humarap si Donato sa pamilya de la Cruz. Hindi ko kayo pinapaalis ngayon, sabi niya, pero mula ngayon may bagong kasunduan. Legal, malinaw, nakasulat. Kung mananatili kayo sa lupang ito, magbabayad kayo ng tamang lease. Kikilalanin ninyo ang Rivas heirs bilang landowners habang hindi nagbabago ang record at hindi na ninyo gagamitin ang lupa o bahay para manakot ng sino mang kamag-anak o nakatira. Napayuko si Rolly. Tatanggapin namin. Si Maribel, matagal bago nagsalita. Ano naman ang mangyayari sa kanya? Tanong niya, sabay tingin sa akin. Hindi galit ang tanong. Pagod. Ako ang sumagot. Hindi na ako babalik dito. Nagulat siya, pati si Donato na patingin sa akin. Huminga ako ng manalim. 11 taon akong naniwala na kapag natiis ko ang lahat, magiging tahanan ito. Pero hindi lahat ng bahay tahanan. May mga bahay na kahit may bubong, inuulan ka pa rin sa loob. Walang nagsalita. Kukunin ko ang gamit ko. Tatanggapin ko ang danyos. Ipagpapatuloy ko ang complaint kung hindi ninyo susundin ang kasunduan, pero hindi na ako titira rito para patunayan lang na may karapatan ako. May mga lugar na kahit kaya mang ipanalo, hindi na dapat balikan. Doon unang umiyak si Maribel. Hindi malakas, hindi tulad ng mga pelikula. Isa lang munang luha, tapos mabilis niyang pinunasan, parang ayaw pa rin niyang makita ng iba na may nabasag sa kanya. Akala ko kasi, sabi niya, putol-putol, kapag nawala na si Renato, mawawala rin ang parte mo sa amin. Tiningin ako sa kanya. Kaya mo ako itinapon? Hindi siya nakasagot. Maribel, hindi mo kailangang mahalin ako, pero hindi mo rin kailangang burahin ang pinagdaanan ko. Doon siya yumuko. Pasensya na, bulong niya. Hindi yun malaking public apology. Hindi yun esenang lahat ay palakpakan, pero sa tono niya, sa unang beses, hindi niya ginagamit ang sorry para makatakas. Ginagamit niya ito dahil wala na siyang ibang matatago. Pinatawad ko ba siya agad? Hindi. At ito ang gusto kong maintindihan ng kahit sinong makakarinig ng kwentong ito. Ang pagpapatawad ay hindi laging pagbabalik sa dating samahan. Hindi ito laging yakap. Hindi ito laging kalimutan na natin. Minsan, ang pagpapatawad ay pag-alis ng hindi dala ang lason, pero dala mo pa rin ang hangganan. Makalipas ang ilang linggo, naipaskil ang public correction sa barangay bulletin board. Nabayaran ni Rolly ang unang bahagi ng danyos. Si Dante, tinanggal ang posts niya at pinatawag din para gumawa ng written undertaking na hindi na siya magpapakalat ng maling paraatang. Sina Maribel naman ay pumirma sa lease agreement sa Rivas heirs. Kung hindi nila susundin, doon palang papasok ang mas mabigat na kaso. Ako? Lumipat ako sa maliit na apartment malapit sa palengke. Hindi maganda ang pintura, maingay kapag umaga, pero sa unang gabi ko doon habang nakahiga ako sa foam at naririnig ang ulan sa yero, hindi ako natakot. Walang sisigaw na wala akong karapatan. Walang magtatapon ng gamit ko. Walang magpapaalala araw-araw na asawa ka lang. Sa ibabaw ng maliit kong mesa, inilagay ko ang litrato namin ni Renato. Basag pa rin ang frame, pero hindi ko muna pinalitan. Gusto kong makita ang bitak.
para maalala ko na may mga bagay na kahit nababasag, hindi nawawalan ng halaga. At ito ang aral na gusto kong iwan sa inyo. Sa totoong buhay, maraming pamilyang nagkakagulo hindi dahil sa milyon-milyong mana, kundi dahil sa bahay, lupa, kwarto, susi, at salitang amin. May mga manunugang na itinuring na pamilya habang kailangan pero itinabog ng may nawala. May mga kapatid na ginagamit ang pangalan ng magulang para manakot. May mga matatandang kasunduan na hindi inaayos sa papel, kaya ang susunod na henerasyon ang nagbabayad sa gulo. Kaya kung may aral man ang pinagdaanan ko, ito yun. Huwag gawing sandata ang tahanan. Huwag gamitin ang bubong para yurakan ang taong minsan ding nag-alaga sa pamilya ninyo. At huwag maliitin ang taong tahimik dahil baka hindi siya mahina. Baka nag-iipon lang siya ng lakas, ebidensya at tamang panahon. Sa mundong mabilis humusga, maging katulad natin ng taong marunong magtanong muna bago maniwala sa sigaw. Dahil maraming bilen sa paligid natin, tahimik, pinapahiya, pinalalabas pero hindi naman talaga mali. At maraming maribel din, hindi halimaw mula simula, pero nasanay natakpan ng takot ng yabang. Kapag hindi pinigilan, ang takot na iyon nagiging panakit sa iba. Kaya sana, sa pamilya natin ngayon, mas piliin nating ayusin ang papel kaysa mag-away sa burol, mas piliin nating linawin ang karapatan kaysa magpaligsahan sa lakas ng boses, at mas piliin nating maging makatauhin kaysa maging manalo lang. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat. I-comment mong, ang tahanan ay hindi sandata. I-like mo ang video kung may tumama sa puso mo, i-share sa taong kailangang marinig ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may sugat, katotohanan at aral na pwedeng dalhin sa totoong buhay.